Diretso na tayo sa punto. Nakatira ka sa isang maralitang lugar sa Tondo, Manila, kung saan ang kahirapan ay mas mataas pa sa mga bubong ng bahay. Dito, hindi talaga nabubuhay ang mga tao. Nagsisikap lang silang makaraos. Nakikishare ka sa isang kubol na gawa sa yero kasama ng iyong ina at nakababatang kapatid na babae. Ang iyong ama, namatay sa isang giyerang hindi naman sa kanya. Naipit sa krus apoy sa pagitan ng dalawang sindikato ng droga. Walang umiyak para sa kanya. Walang obituaryo. Naging numero lang siya sa dulo ng pahayagan. Ang iyong ina ang haligi ng pamilya. Para makapag-aral kayo ng kapatid mo, nagtatrabaho siya ng 20 oras sa isang araw bilang labandera at kasambahay. Ikaw, nag-aaral ng mabuti. Ang pangarap mo, maging abogado, pumasok sa politika, at baguhin ang sistemang sumira sa pamilya nyo. Isang hapon, biglang natumba ang iyong ina. Sabi ng doktor sa health center, kailangan niya ng agarang operasyon. Ang halaga, 50,000 piso. Para sa isang negosyante sa BGC, ang 50,000 ay presyo lang ng masahe at hapunan. Para sa iyo, ang 50,000 ay ang pagkakaiba ng buhay at kamatayan. Lumapit ka sa mga kapitbahay, pero walang maibigay. Sino ba ang may ganyang halaga sa Tondo? Naghahanap pa ng trabaho at ang tanging nakita mo ay bilang kargador Sa palengke ng Divisoria para sa piso kada araw. Umuwi kang may pag-asa, pero nadatnan mong hinimatay ang ina mo. Nauubusan na siya ng oras. Tumakbo ka sa amo mo para humingi ng advance. Pinagtawanan ka lang niya sa muka. Sa desperasyon, nakakita ka ng papel na nakadikit sa post. Pautang, walang collateral, walang tanong-tanong, mabilis. Pinuntahan mo ang address. Isang kwartong puno ng usok. Inialok ng nagpapautang ang 50,000 pero may buwan ng interes na 20%. Ang sangla, wala kang bahay. Ang sangla ay ang kapatid mo. Kung hindi ka makakapagbayad, kukunin siya bilang bayad para sa isang sindikato ng human trafficking. Pumirma ka, nagbayad ka para sa operasyon. Ginawa ng mga doktor ang lahat, pero bumigay ang katawan ng ina mo. Namatay siya ng gabing yon. Hindi ka patapos umiyak nang dumating ang mga naniningil. Binugbog ka nila at binalaan. May 1 linggo ka para magbayad. Kung hindi, kukunin nila ang kapatid mo. Tapos, may dumating na isang lalaki. Walang tanong-tanong. Inalok ka ng trabaho para sa 1 linggo. Sapat para mabayaran ng utang. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nito? Droga. Magta-transport ng shabu mula Mindanao papuntang Maynila at mula Maynila papuntang Taiwan. Sinabi mo sa sarili mo ang pinakalumang kasinungalingan ng lahat ng kriminal. 1 beses lang to. Ikaw ang courier. Binigyan ka ng isang maliit na pakete. Sumakay ka ng barko sa Davao. Sa daungan ng Maynila, may naghihintay na. Walang maghihinala sa isang binatilyong galing probinsya. Naging maayos ang lahat. Sa loob ng 7 araw, bayad na ang utang. Sinabi mo sa recruiter na tapos ka na. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang litrato ng kapatid mong papasok sa eskwelahan ng umagang iyon. Malinaw ang mensahe. Walang resignasyon dito. Lumipas ang 3 buwan. Natuklasan ng pulisya ang ruta. Nahuli ang ibang kuryer, pero maswerte ka. Napansin ng organisasyon na may kakaiba kang kakayahan. Binigyan ka nila ng bagong titulo, Lawin, ang mga mata at tainga ng sindikato. Para sa ibang bata, nakakabagot ito. Para sa iyo, isa itong board exam. Ginawa mo kung ano ang ginagawa mo sa eskwelahan. Nag-aral. Inilista mo ang schedule ng mga pulis. Kinilala mo ang mga undercover na sasakyan. Gumawa ka ng sarili mong sistema ng mga code na hindi mabasa ng iba. Tumaas ng 200% ang efficiency mo. Ipinatawag ka ng lokal na boss. Binigyan ka ng cash bonus at sinabi sa'yo ang mga salitang hindi mo na narinig mula nang mamatay ang iyong ama. Magaling anak. Ang mga salitang iyon ay tumagos ng mas malalim pa kaysa sa anumang droga. Nagsimula kang mga tuwiran. Sinabi mo sa sarili mo na ikaw ang provider, ang taga-protekta. Ang pera ay nakakabili ng sapatos para sa kapatid mo at pagkain sa mesa. Nawala ang takot at napalitan ng isang bagay na mas delikado, kayabangan. Isang maulan na gabi, inatake ng kalabanggang ang inyong teritoryo. Kasama mo ang kapatid mo pauwi. Sinubukan mo siyang protektahan gamit ang sarili mong katawan. Pero ang mga bala ay walang konsensya. Isang ligaw na bala ang tumagos sa dibdib ng iyong kapatid. Natahimik ang mundo. Nanatili kang nakaluhod sa putik, sa ilalim ng ulan, na naliligo sa kanyang dugo. Hiniling mo na patayin ka na lang rin nila.
Pero hindi nila ginawa. 3 araw kang nakatulala sa pader. Nang bumangon ka, hindi na ikaw yung batang gustong maging politiko. Ang kalungkutan ay naging yelo. Nanumpa ka sa harap ng kanyang libingan. Hindi ka hahanap ng katarungan. Hahanap ka ng paghihigante. At ginawa mo ito ng may talino. Pero ang pag-angat mo ay hindi nangyari sa isang gabi. Na-realize mo na ang talino na walang kalupitan ay walang silbi sa mga kalsada. Nagsimula kang maningil ng utang gamit ang parehong lamig ng pakikitungo noong ikaw ang sinisingil. Sa unang pagkakataon na nag-utos kang ipatumba ang isang kalaban, nanginig ang mga kamay mo at sumuka ka sa isang madilim na iskinita. Sa pangalawang pagkakataon, tinitigan mo sa mata ang lalaki habang siya'y bumabagsak. Sa pangatlong pagkakataon, nakatulog ka na parang sanggol. Natutunan mong putulin ang sarili mong pagkataon ng paunti-unti. Dahil sa mundo ng mga kriminal, ang respeto ay nakukuha sa pamamagitan ng purong takot. Ang sinumang magduda sa'yo, napupunta sa ilalim ng Ilog Pasig. Sa loob ng 2 taon, naging area manager ka. Sa edad na 30, ikaw ang pinakabatang subdirector sa kasaysayan ng organisasyon. Sa legal na mundo, kakailanganin mo ng master's degree at 20 taon ng pagsipsip para makarating dyan. Dito, nagbubukas ang mga posisyon sa tuwing may nababaril sa muka. Nang mamatay ang matandang boss, nagkagulo. Pinili ng ibang mga tenjente ang karahasan. Pinili mo ang politika. Natuklasan mo ang isang katotohanan. Ang bala ay pumapatay ng tao, pero ang politika ay pumapatay ng mga organisasyon. Nakahanap ka ng isang kandidato sa Senado na maraming ambisyon at walang konsensya. Ginawa mo siyang investment mo. Pinunduhan mo ang kampanya niya ng walang limitasyong pera. At nang manalo siya, ibinigay niya sa iyo ang mga susi ng sistemang gusto mong baguhin noong bata ka pa. Gamit ang kapangyarihang yon, nagsimula kang magpatayo ng mga paaralan, health center, at mga sementadong kalsada sa Tondo. Tinawag ka ng mga tao na tagapagligtas. Nagbukas ka ng klinika na ipinangalan sa iyong yumaong ina. Sinabi mo sa sarili mo na tinutupad mo na ang iyong pangarap, pero may boses sa loob mo na bumubulong ng katotohanan. Hindi ka talaga tumutulong. Binibili mo lang ang katapatan nila at nililinis ang iyong konsensya gamit ang semento at ladrilyo. Naging politiko ka na pinapangarap mong maging. Pero ang iyong posisyon ay nakatayo sa mga bangkay sa halip na mga buto. Nang nasa tuktok ka na, natanggap mo ang pinakamalupit na termination notice. Pinalibutan ng operasyon ng militar ang mga ari-arian mo. Ang iyong senador, nagdesisyon siyang kailangan kanyang alisin para linisin ang imahe niya sa international community. Pero nagkamali siya. Nakalimutan niyang sa mundo ng mga kriminal. Walang katapatan, pero ang blackmail ay isang garantiya. Sa loob ng 7 taon, na-record mo ang lahat, bawat meeting, bawat suhol, bawat pakikipagkamay sa dilim. Bago ka tumakas, inactivate mo ang iyong insurance policy. Nag-leak ka sa international media ng terabytes ng mga dokumento at video na nagpapatunay na ang gobyerno ay parang sanggay na lang ng iyong sindikato. Parang sumabog ng nukleyar ang iskandalo. Ang senador ay dumiretso mula sa kanyang upuan, papunta sa kulungan sa loob ng 24 na oras. Pero para sa iyo, hindi sapat na makita siyang nakakulong. Ang pagtataksil ay binabayaran ng dugo. Nagbigay ka ng huling utos sa mga tao mo sa loob ng bilangguan. Isang nakakalungkot na aksidente sa mga shower ang tumapos sa buhay niya. Tumakas ka papuntang baybayin bitbit ang $100 milyong at peking pasaporte. Handa nang maglaho at i-enjoy ang iyong retirement sa Europa. Sa daungan, sa ilalim ng ulan, hinintay mo ang barkong magdadala sa iyo sa bago mong buhay. Pero sa halip na kapitan, isang tactical squad ang sumalubong sa iyo. Hindi ka nila nahanap gamit ang mga kamera o satellite. May nag-leak ng lokasyon mo mula sa loob. Mula sa dilim, lumabas ang pinakapinagkakatiwalaan mong tao. Ang tenyente na pinalaki mo na parang sariling anak. Tiningnan ka niya ng walang anumang pagsisisi. Siya rin yung bata na inahon mo sa hirap, pinakain mo, at tinuruan mo na ang emosyon ay isang kahinaan. Natutunan niya ng perpekto ang leksyon mo. Pinagmamasdan ka niya gamit ang parehong lamig ng pagtingin mo sa mga biktima mo. Gumawa siya ng deal sa mga kalaban ng senador na ipinapatay mo. Ikaw ang peace offering.
ang toxic asset na kailangang alisin para magsimula ang bagong sistema. Sa corporate world, tinatawag itong restructuring. Dito, ang tawag dyan ay pagtataksil. At ang pinakamalala sa lahat, deep inside, proud ka pa sa kanya. Nalampasan na ng estudyante ang kanyang guro. Naging isang televised spectacle ang paglilitis. Pero ang hatol ay nakasulat na bago ka pa man pumasok sa kwarto. Parusang kamatayan. Habang tinutusok ang karayom sa balat mo, tila huminto ang oras. Nag-rewind ang buhay mo na parang isang pelikula. Nakita mong gumuho ang mga gusaling ipinatayo mo. Nakita mong nabuhay muli ang mga kalaban mo. Nakita mong bumalik ang dugo sa mga ugat ng kapatid mo. Biglang, 14 na taong gulang ka ulit. Nakatayo ka sa harap ng papel na iyon sa post. Wasak ang puso at walang ni isang kusing sa bulsa. Tinanong mo ang sarili mo kung ano kayang nangyari kung iba ang pinili mong landas. Tinanong mo kung kailan eksaktong naging halimaw ang bata na gusto lang sanang iligtas ang kanyang barangay. At habang nilalamon ka ng kadiliman, naintindihan mo ang huling katotohanan. Ang lahat ng ito, ang imperyo, ang mga kamatayan, ang sakit, ay wala, kundi ang naipong interes lang ng isang utang na 50,000 piso. Ang totoong mundo ay puno ng mga listahan ng utang na binabayaran ng buhay at kaluluwa. Ang narinig nyo ay parang katang-isip lang, pero libu-libong parehong kwento ang nangyayari ngayon mismo sa mga pinakamadilim na sulok ng mundo. Kung naparamdam sa iyo ng kwentong ito, ang bigat ng papel na yon sa poste, i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. I-comment mo sa ibaba, anong madilim na realidad pa ang gusto mong talakayin natin sa susunod na video?